Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Limang taon ang lumipas. Napatili si Rachel nang biglang may humaklit sa bewang niya paglabas niya ng kwarto ni Sabrina. "Shh! Baka magising ang anak mo." Nalukot ang ilong niya nang maamoy ang alkohol sa bibig ni Conrad nang magsalita ito. "Bitiwan mo nga ako." Nagpumigla siya mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Nang makawala siya, ay mabilis siyang pumasok sa master's bedroom. Nadismaya siya nang makitang sumunod ito sa kanya. Nagdalawang isip tuloy siya kung lalabas uli siya para iwasan ito. Ngunit naisip niyang baka gumawa lang ito ng eksena sa labas at baka magising pa si Sabrina. Ayaw niyang masaksihan na naman ng kanilang anak ang pagtatalo nilang mag-asawa. Hanggang maaari ay ayaw niyang mahalata ng bata na may problema sa pagsasama nilang mag-asawa. Si Sabrina ang naging bunga ng paghahalay sa kanya ni Conrad. But despite the traumatic experience, she loved her daughter so much. Ito ang rason kung bakit naging mas katanggap-tanggap sa sarili niya ang naging desisyon niyang magpakasal kay Conrad noon. She looked at her husband. She felt nothing towards him. Kahit ang galit na pumupuno sa dibdib niya sa mga unang taon ng pagsasama nila ay nawala na rin. Conrad had become a total stranger to her. Bihira itong umuwi sa bahay na iniregalo sa kanila ng mga magulang nito sa kasal nila. Ngunit wala silang balak na magreklamo. Mas panatag pa nga ang loob niya sa mga araw na wala ito sa bahay. Mas tahimik silang mag-ina kapag wala ang kanilang padre de pamilya. Iniiwas ni Rachel ang mga mata nang makitang naghubad ng t-shirt si Conrad. Isinunod nito ang suot na pantalon. Basta na lang nito inihagis sa kung saan ang mga hinubad nitong saplot. "Why are you looking away, sweetheart? Ayaw mo bang makita ang katawan ng asawa mo?" Patihayang humiga ito sa kama. "Lasing ka na naman," pumalatak na sabi niya. Hindi niya alam kung lango ito sa alak o sa droga. She could not tell the difference anymore. Basta aware siya na nagbibisyo ito. Kapag umuwi ito sa kanila, ilang araw itong matutulog, ni hindi ito bumabangon para kumain man lang o uminom ng tubig. Basta tulog lang ito ng tulog. Nangingitim na ang paligid ng mga mata nito. Mukha na itong zombie. Nilalaso na ng bisyo ang katawan at utak nito. "Nagpakondisyon lang ako," sagot nito. "Halika nga rito sa tabi ko, Rachel. Tabihan mo naman ang asawa mo." Hindi niya ito sinagot. Hindi rin siya tumalima sa utos nito. "I said come here," pasigaw ng sabi nito. "Ayokong tumabi sa'yo, Conrad," ganting sigaw rin niya. Soundproof ang silid nila kaya malaya silang magsigawan doon. Nahulaan siguro ng mga magulang nito na madalas silang mag-aaway. Kaya ginawa ng mga iyon na soundproof ang buong master's bedroom. Bumalikwas ito ng bangon at mabilis siyang nilapitan. Bago pa siya makalabas ng silid ay na-corner na siya nito. Tinangka nitong halikan siya sa mga labi, ngunit mabilis din niyang naiiwas ang kanyang mukha. Itinukod nito
ang mga tuhod sa mga hita niya. "Ang arte mo naman!" Mariing pinisil nito ang pisngi niya para huwag siyang makagalaw. Noong una ay hinayaan niyang halikan siya nito. "Tiisin mo, Rachel. Tutal, asawa mo naman siya." She could feel the tension building up inside her stomach. Nang ipasok nito ang dila sa loob ng bibig niya, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Nasuka na siya. "Shit!" Sa pagkagulat ay nabitiwan siya nito. Tumakbo siya sa loob ng comfort room at sumuka sa lavatory basin. Bumaligtad talaga ang sikmura niya. "Anong gusto mong palabasing babae ka? Bakit mo ako sinukahan?" Nag-e-echo ang boses ni Conrad sa loob ng comfort room at itinapat nito ang sarili sa shower. Patuloy pa rin siya sa pagsuka. Lahat yata ng kinain niya kaninang dinner ay inilabas na niya. Panay ang mura sa kanya ng kanyang asawa habang nagsashower. Napaupo siya sa tile floor ng bathroom nang matapos siya sa pagsusuka. Latang-lata siya. Nang bumukas ang shower curtain, galit na galit pa rin ito. Tinangka niyang tumayo pero nahaklit na nito ang buhok niya. "Walang hiya ka, Rachel. Talagang isinusuka mo na ako. Literal na isinusuka mo ako." "Nasasaktan ako, Conrad. Bitiwan mo ako." Parang wala itong narinig. Panay pa rin ang mura nito habang kinakaladkad siya palabas ng bathroom. Panay ang pagpupumiglas niya, pero parang sinasapian ito na hindi man lang iniinda ang ginagawa niyang panlalaban. Parang baboy na binuhat siya nito at inihagis sa kama. It was easy for him to do that, kahit nabagsak na ang katawan nito dahil sa pagbibisyo. He was still a 6-footer bastard, samantalang siya ay lumampas lang ng kaunti sa 5 talampakan. Kinubabawan siya nito habang mariing hawak ang magkabilang pulsuhan. "Ang tagal na nating hindi nagtatalik, Rachel. Ngayon lang ako hihiling. Hindi mo pa ako pampagbigyan? Isinusuka mo akong walang hiya ka? Asawa mo ako? Baka nakakalimutan mo. Siguro may ibang lalaki nang kumakalantari sa'yo, no? Kaya ayaw mo nang tumabi sa akin sa kama?" "Bastos ang bunganga mo, Conrad," pabulyaw na sabi nito. Demonyo ang tingin niya rito. "Talagang bastos ang bunganga ko. Tikman mo ang kabastosang sinasabi mo." Winasak nito ang suot niyang manipis na pantulog. Nangislap ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang dibdib niya. Pinagsisihan niyang hindi man lang siya nagsuot ng kanyang panloob. Kung alam lang niyang uuwi ito, hindi siya magtatangkang magsuot ng manipis na pantulog. "Ang ganda pa rin ng asawa ko," hayok na sabi nito bago sinibasib ang dibdib niya. Napasigaw siya ng kagatin nito ang nipol niya. "Walang hiya ka talaga." Bahagya itong nag-angat ng ulo. "Ganyan nga, Rachel, sumigaw ka. Mas enjoy kung sisigaw ka habang gumagawa tayo ng kasunod ni Sabrina." Ginawa niya ang lahat para labanan ito, pero masyado itong malakas para sa kanya. Bukod doon ay kitang-kita sa mga mata nito na determinado itong angkinin siya. Parang ang lalo pa itong ginaganahan habang patuloy siya sa pagpupumiglas. She stopped fighting him. She just stared hard on the ceiling and tried to imagine that everything was just a bad dream. "My God! Anong nangyari sa'yo?" "Pakisara ng pinto, Mayan. Baka biglang dumating si Sabrina." Nanghihinang sabi ni Rachel sa kanyang kaibigan. Nasa play school si Sabrina. She wanted to be cautious. Ayaw niyang makita siya ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Hindi pa siya tapos
sa paglalagay ng concealer sa pisngi niya, kaya kitang-kita ang pangingitim sa paligid ng kaliwang mata niya. Napabilis ang pagpasok ni Mean pagkatapos nitong ilak ang pinto ng master's bedroom. My God, Rachel! Bakit hinahayaan mong bugbugin ka ng asawa mo? Titig na titig ito sa refleksyon niya sa salamin. Ito ang first time na sinakta niya ako ng ganito, Mean. Hindi niya sinasabi iyon para ipagtanggol lang si Conrad. It was the truth. Kahit panay ang bangayan nila, tuwing magkikita silang mag-asawa, hindi siya sinasaktan nito. And I will bet my ass that this won't be the last. Kaya huwag mong hintaying maulit pa iyan, Rachel. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Halika, magpa-medical ka para may pruweba kang kapag nag-file ka ng annulment. Napangiwi ito ng pagmasdan uli ang black eye niya. Sinabi ko na sa'yo noon na huwag kang magpapakasal sa tarantadong iyan. Hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo kung bakit ako napilitang magpakasal sa kanya, Mean. Paalala niya rito. Hindi ko rin naman maintindihan yang pamilya mo. Naiiling na sabi nito. Nagpakita ka na ba sa parents mo? Nakita na ba nila kung ano ang ginagawa sa'yo ng lalaking pinili nila para maging asawa mo? Umiling siya. Wala siyang balak na lumabas ng bahay nila sa ganoong itsura. Baka atakihin lang uli sa puso ang kanilang ina sa sama ng loob kapag nagpakita siyang may black eye. Bumuntong hininga si Mean. Ano ngayon ang balak mo? Hindi ko pa alam. Umiling na sabi niya. Anong hindi mo pa alam? Aba, dapat by this time ay nagpaplano ka na kung paano mo hihiwalayan si Conrad. Make it legal para kung sakaling may makilala ka. Ano ka ba naman, Mean, ang layo na agad ng itinatakbo ng isip mo? Saway niya rito. Ang dami ng panahong nasayang sa buhay mo, Rachel. Don't waste another year sa pagtitiis mo sa walang kwentang taong iyon. You're missing a lot, girl. You're wasting your youth. Paano ang anak ko? Si Sabrina, ang primary concern niya. Nang magkaroon siya ng anak, natuto siyang isa-isang tabi ang sarili para dito. Don't give me that bullshit, mariing sabi ni Mean. Ang daming kaso ng domestic violence na tumatagal ng ilang taon at tinitiis ng battered wife dahil ang mga bata ang ginagawang dahilan. But think about this, Rachel. Do you think it will be healthy for Sabrina to grow up with a violent father? Wala siyang maisagot doon. O baka naman kaya ayaw mong himuwalay kay Conrad dahil mahal mo ang gagong iyon. Of course not. Mabilis na tanggi niya. Kinilabutan siya sa sinabi nitong iyon. Mula nang gahasain siya ni Conrad, nawala na ang anumang pagmamahal niya para dito. Kahit ang respeto ay matagal na ring naglaho para dito. Iyon naman pala hiwalayan mo na si Conrad. Tutal, wala ka rin namang maaasahang financial support mula sa kanya. Ni hindi nga siya nagtangkang magtrabaho all these years at hindi mo naman kailangang umasa sa sustento galing sa mga konsentidor niyang magulang dahil pwede mo namang i-withdraw ang trust fund mula sa grandparents mo. Iyon ang gamitin mo para makapagsimula ka ng bagong buhay kasama si Sabrina. 2 years ago nang mag-mature ang trust fund niya, ngunit hindi niya ginagalaw iyon dahil sustentado nga sila ng mga magulang ni Conrad. Ultimo diaper ni Sabrina ay ang mga ito ang bumibili. Sabrina deserves a better life than this, Rachel. Think about it. Dagdag pa ni Mean. I will think about it, Mean.
Pangako niya. Seriously. Daddy! Nilingon ni Rachel si Conrad nang marinig ang boses ni Sabrina. Nahuli niyang tutok na tutok ang mga mata ng lalaki sa hubad na katawan ng bata. Kaaahon lang ni Sabrina mula sa bathtub at tinutuyo pa niya ng tuwalya ang katawan nito. Mabilis niyang isinuot kay Sabrina ang bathrobe nito. Ayaw niyang maging malisyoso at mabigyan ng kahulugan ang masamang tingin ni Conrad sa kanilang anak. Pero hindi niya maiwasan iyon. Lulong na si Conrad sa bisyo nito. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang kaya nitong gawin sa kanilang mag-ina kapag bangag ito? Kaya nga tuwing uuwi ito roon, nagkukulong silang mag-ina sa kwarto ng kanilang anak. Kahit ang mga kasambahay nila ay binigyan niya ng instruksyon na huwag maglalalabas ng quarters kapag nasa bahay si Conrad. "Where have you been, Dad?" tanong ni Sabrina nang dumaan sila sa tapat nito papalabas ng banyo. Kahit nasasaksihan nito ang away nila ni Conrad, ay hindi ito natatakot sa ama. "Sa trabaho, anak," sagot ng kanyang asawa. Lihim siyang napaismid sa isinagot nito. Pareho niyang alam na hindi ito nagtatrabaho kahit isang araw sa buhay nito. Such jerk. Lumuhod ito sa sahig at ginulo ang buhok ni Sabrina. "How's my baby girl?" "I'm fine, Daddy," sagot ni Sabrina. "That's good. Bibihisan ko muna si Sabrina," sabi niya. Tumango ang kanyang asawa at iginaya niya ang bata papasok sa walk-in closet nito. Siniguro niyang nakalak ang pinto bago niya ito simulang bihisan. Sinadya niyang tagalan ang pagbibihis dito para mainip si Conrad kung may balak man itong hintayin ang paglabas nilang mag-ina. Nakahinga siya ng maluwag nang paglabas nila ay wala na ito. Kapag kuwan ay kinatok sila ni Marina, ang yaya ni Sabrina. "Nakahanda na ho ang merienda, ma'am," sabi nito nang pagbuksan niya ito ng pinto ng kwarto. Sakalang niya naalalang hindi pa nga pala nakakapagmerienda si Sabrina dahil kauuwi lang nito galing sa eskwelahan. "Mag-akyat ka na lang dito sa room," pautos niya kay Marina. "But I want to go down, Mommy. I want to eat with Daddy," protesta ni Sabrina. "Okay, sige anak," bumuntong hiningang sabi na lang niya. Napilitan siyang bumaba. Inabutan nilang kumakain na sa mesa si Conrad. Hindi ang niluto niyang baked macaroni ang kinakain nito, kundi ang kanin at ulam. Ipinainit siguro dito sa maid ang tirang ulam kaninang lunch. Parang ilang araw itong hindi kumakain sa itsura nito. Punong-puno ng kanin ang plato nito. "Kakain ka rin, Sabrina?" tanong nito sa kanilang anak. Tumalsik pa ang pagkain mula sa bibig nito nang magsalita ito. "Yes, Dad," sagot ni Sabrina, sabay tingin sa kanya. Baka sa mukha nito ang waring tanong kung bakit nagsasalita ang ama nito habang puno ang bibig. Katatapos lang ituro sa pinapasukan niyang preschool ang table manners. "Don't talk while your mouth is full," napipilitang sabi niya sa kanyang asawa. Gusto niyang batukan ito sa kawalan nito ng table manners. Ipinakikita pa nito iyon sa kanilang anak. Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. Dinampot nito ang baso at uminom ng tubig. Padabog na ibinagsak nito ang baso sa mesa pagkatapos, "Gusto mo ba akong ipahiya sa harap ni Sabrina?" sita nito sa kanya. Sinulya pa niya ang kanilang anak na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-asawa. Napilitan siyang humingi ng dispensa kay Conrad.
Sorry, katatapos lang kasi ng lesson sa table manners ni na Sabrina sa school. Ayoko lang malito yung bata. Napapitlag si Sabrina sa pagkagulat nang ipukpok ni Conrad ang kamay sa mesa. Mabilis siyang tumayo at nilapitan ang bata. Go upstairs, baby, bulong niya rito. No one is going anywhere. Dito lang kayo. Sabayan ninyo akong kumain, sabi ni Conrad. Dahil sa takot ay nagsimula ng umiyak si Sabrina. Nakita niya si Marina at ang isa pang katulong na sumisilip mula sa kusina. Sinenyasan niya si Marina na lumapit. Pakihatid si Sabrina sa kwarto, utos niya rito. Halika na, Sabrina, yaya nito kay Sabrina. Agad namang tumayo si Sabrina para sumama rito. Sinabi ko nang walang aalis, pasigaw na sabi ni Conrad. Go upstairs, Sabrina. Marina, ihatid mo na si Sabrina, sabi ni Rachel. Nang sipain ni Conrad ang silya pagtayo nito, iniharang niya ang sarili para huwag itong makalapit agad kina Sabrina. Pumanik na kayo, muling utos niya kay Marina at Sabrina. Kumaripas ng takbo ang dalawa bago pa makalapit si Conrad sa mga ito. Siya tuloy ang napagbalingan ng kanyang asawa. Buwisit kang babae ka, pati kay Sabrina sinisiraan mo ako. Natulig siya sa malakas na sampal na dumapo sa pisngi niya. Sinundan pa iyon ng isa. Nalasahan niya ang dugo sa bibig niya. Hindi na kita kailangang sirain pa sa anak ko. Matalino si Sabrina. Malalaman niya kung anong klaseng tao ka, lalo na sa ipinakita mo ngayon. Sagot niya sa boses na puno ng kombiksyon. Tinalikuran na niya ito para sundan ang kanilang anak sa itaas. Pero huminto siya nang marinig ang pahabol na sinabi nito. Come to think of it, Rachel, lumalaking mas maganda pa kaysa sayo si Sabrina. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Nang lingunin niya ito at ngising demonyo ito. She did not have the guts to ask him what he meant. Baka lalo lang mademonyo ang utak nito. Mabilis ang mga hakbang na itinuloy na niya ang paglayo rito. Nagising si Rachel sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Pagdilat niya ay hindi nga siya nagkakamali. Nakita niya si Conrad na nakaluhod sa sahig, nakatitig sa kanya. Otomatikong tinakpan niya ng kumot ang natutulog na si Sabrina. Nitong mga nakaraang araw ay palagi na siyang tumatabi rito sa pagtulog. Binuksan niya ang lampshade. Anong ginagawa mo rito? Baling niya kay Conrad na halatang bangag na naman. Ilang araw na itong hindi umuuwi roon. Shh! Tinakpan nito ang bibig niya. Mukha itong baliw sa itsura nito. Suot pa rin ito ang damit na suot nito noong araw na umalis ito. Magulo ang malagong buhok nito. Nangingitim ang paligid ng mga mata nito. She was looking at Conrad, but she was seeing a different person. Napakalaki na nang ipinagbago nito. Hinawakan nito ang dibdib niya. Tinabig niya ang kamay nito. Nandidiri na talaga siya rito. Madilim ang mukhang tumayo ito. Halika sa kwarto natin, Rachel. Mahigpit siyang hinawakan ito sa pulsuhan at hinila. Ayoko, bitiwan mo nga ako. Paangil na sagot niya habang nakikipaghilahan dito. Hindi niya mailakas ang kanilang boses sa pangambang magising si Sabrina. Asawa kita, obligasyon mong ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Giit nito. Asawa mo ako, kaya dapat mo akong irespeto. Sagot niya kahit alam niyang wala naman itong
pinakikinggang katwiran. Binitiwan siya nito, pero mali siya sa inakala niyang sumuko na ito. Walang pakundangang ibinaba nito ang suot nitong boxer shorts. Hindi niya napansin kanina na wala na pala itong pantalon. Nilingon niya si Sabrina. Mahimbing pa rin itong natutulog. Napilitan siyang tumayo. Sa master's bedroom na lang siya makikipag-away kay Conrad. "Walang hiya ka talaga," gigil na sabi niya. "Talagang walang hiya ako. Kung ayaw mo akong pagbigyan." Hinila nito ang kumot na tumatakip kay Sabrina. Nagpakasal pa rin si Rachel kay Conrad sa dahilang ayaw niyang mawala ang kanyang ina at pagbigyan ito sa kanyang naging kahilingan. Sinikap niyang maging isang mabuting ina para kay Sabrina at asawa kay Conrad. Ngunit sa halip na magbago at maging isang mabuting asawa, ama si Conrad ay lalo itong nalulong sa bisyo nitong droga hanggang sa humantong sa hindi inaasahang pangyayari. Ano ang mangyayari kay Sabrina sa tagpong ito? Mailigtas kaya ni Rachel ang anak na si Sabrina sa kawalang hiyaan ng kanyang sariling ama? Ano ang kahihinatnan na mga pangyayaring ito? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone.